Anyways, mga kabatas, sabi nga po natin, pag-uusapan natin yung nirelease tungkol sa nirelease ng COMELEC, yung COMELEC Resolution. Ano nga ba to? COMELEC Resolution 11060. Yun po yung pagpo-prohibit o pagbabawal, nasa na yung titler natin, pagbabawal ng pagdidistribute ng public funds for social services. Yung mga, in other words, yung nakikisawsaw ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda. Kasi alam niyo po, ang lead agency ay ang DSWD. Oo, DSWD Diba? sa pamimigay. Pero po, yung pong kailangan po merong basbas ng COMELEC dahil otherwise, yan po ay bawal. Kasi nga, magagamit yan for pamumulitika, hindi ba? At undue influence po yan sa mga walang ganong capacity. Or yung mga, usually kasi yung mga gumagawa yan, yung mga incumbent, di ba, na politiko. Oo. So, sinasakyan po nila. Mahilig kasi silang sumakay, yung iba dyan. Oo. So, ang ginawa po ng COMELEC, si Commissioner Garcia, si Chairman Garcia, naglabas nga po ng sinasabing resolution. Oo, kaya lang, yun nga, ang daming ang forms of abuse nitong sistema na to. Lalo na ngayon, may period yan eh. Alam ko may period siya eh. Pero, mas maganda pong magpaliwanag sa atin dito ay walang iba kung hindi ang ating bisita, Rico John Ferrer. Alright, kasama ho natin ngayon ang spokesperson ho ng COMELEC, ano? At si Director John Rex Laudianco. Magandang hapon po, sir, and welcome to Basa Batas. Good afternoon. Director John Rex Laudianco. Hello, Yes, sir. Good afternoon po. Magandang hapon po, Attorney Chico, Ma'am Jan, at Sir Rico, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Basa Batas. Hello. Sir, good afternoon. Alam po namin very busy kayo ngayon sa COMELEC. So, ang ano ko po sana is gusto po naming makichismis, makibalita. May makimarites. Akala mo legal program yung pala chismis lang. Gusto po namin sana makibalita kung ano po ang kamusta na po yung pag-i-implement nitong COMELEC Resolution 11060. So po, ang ating po kasing ban sa disbursement of public funds, pati na rin po yung sa ban sa social services at public works ay magsisimula po yan sa March 28, 45 days before the election. Ito po nakasaad sa ating Omnibus Election Code. Kaya nga po yung mga in-apply sa COMELEC na mga exemption tulad ng AIX, AKAP, at iba pang 4Ps ng DSWD, ng MAIP ng DOH, ng tupad ng DOLE, ito po ay magpapatupad pa lamang sa March 28. At gaya nga po na nakasaad dun sa mga exemptions na binigay namin, ang kondisyon po dyan, dapat yung pamimigay starting March 28, una, hindi makaka-apekto sa halalan, hindi makaka-impluensya po ng interes ng halalan at para hindi isulong ang interes ng ilang kandidato. Sumunod dapat dun sa naipa-exempt sa amin, magkano, sino ang bibigyan nito, anong duration. At higit sa lahat yung dalawang mabigat na kondisyon. Dapat yung guidelines po ay matupad dahil yung guidelines ay kasama yan dun sa kondisyon namin, maibigay sa amin, patupad. And lastly, walang presence po ng kahit sinong politiko o kandidato doon sa pamimigay po ng ayuda in whatever form.